Sarap to the bones na fried chicken baka mo? Tara, let's do this! So let's start with the whole chicken na pinakat ko lang in half. Ito ay para mas pantay ang pagkakaluto ng chicken at para mas konting mantika ang kakailanganin natin. Before natin lagyan ng seasonings ang ating chicken, importante na as dry as possible ang surface nito. Ito ay para mas maganda ang kapit ng seasonings natin at makatulong sa pagpapa-brown and pagpapa-crispy ng skin later on. Once dry na yung surface ng ating chicken, we will start by lightly brushing the meat part with patis. Ang gamit ko pala dito ay patis alamang, pero you can use whatever patis you have at home. Make sure lang na ma-brush natin with patis yung entire surface ng meat, pati yung mga corners. Next, maglalagay tayo ng generous amount of salt and pepper. Then we massage it to make sure na evenly distributed at maganda ang kapit ng ating seasonings. Yung ganitong style ng pagtimpla sa chicken is called dry brining, which is pretty much the same thing pero without the water. Ang gamit natin dito ay yung natural moisture ng chicken to circulate yung mga seasonings na nilalagay natin sa kanya. We then do the same thing sa skin side ng chicken, making sure na yung entire surface ng skin ng chicken ay mabrush ng patis, pati yung mga singit-singit dyan. Lagyan din natin generously ng salt and pepper. Sa dry brine, mas mabilis nating napapatuyo yung balat ng chicken. At ito yung primary requirement para magkaroon tayo ng magandang browning at talagang crispy na skin. Pagkatapos natin i-season ang chicken, ilalagay na natin siya sa ref nang walang cover. Dito, ina-expose natin yung balat ng chicken sa dry environment ng ref at makakatulong ito to further dry it out. Pagkatapos ng 12 hours, ito na ang ating chicken. You will notice na parang nagkaroon siya ng mga red spots do sa skin na para bang nagkaroon siya ng sunburn. And that means talaga nag-dry out yung skin niya. Ayan, coming out from the ref, ganyan siya ka-dry. So ngayon, inilalabas natin sa ref ang ating chicken at least 1 hour before natin siya iluto. Ito ay para mailapit natin as much as possible sa room temperature yung meat ng ating chicken. And this will help para maging even yung cooking natin. From here, didiretso na agad tayo sa frying. This will be a 2-step frying process in which we will start with a lower temperature. So maglalaro tayo sa temperature range ng 250 to 300 degrees Fahrenheit. Ang aim natin dito is ma-fully cook muna natin yung chicken while also giving it a light brown color and ma-dry out natin further yung skin. So ayan, ilalatag lang natin very carefully yung ating chicken sa mainit na mantika. Kung mapapansin nyo, very gentle lang yung pag-sizzle ng ating piniprito kasi nga gumagamit tayo ng mababang temperature. Inuuna natin ilatag yung skin side dahil gusto nating mag-dry out din yung skin habang niluluto natin yung loob ng chicken. If you're wondering gaano kalakas yung apoy ko habang piniprito to, ayan, ganyan lang. Very gentle na para bang poaching in oil ang ginagawa natin. Tinatakpan ko din pala to para at the same time, naluluto yung meat part through steaming kahit hindi siya directly nakasubmerge sa oil. So after mga 20 minutes, check na natin yung chicken. Ayan. Maganda yung pagka-light brown niya, oh. At maganda pa rin yung structure ng skin niya. Next ay ilulubog naman natin sa mantika yung meat side for about 2 more minutes. Hindi naman natin kailangan ng patagalin sa mantika to dahil naluto na rin yung meat part niya through the steaming process kanina. So nasa around 270 degrees Fahrenheit tayo during this frying process. After 2 minutes, nag-light brown ng konti yung meat side, sasahanguin na natin siya. Next ay mag-temperature check naman tayo sa doneness ng ating chicken. And since dito tayo sa thigh part or sa dark meat ng chicken nagche-check, ang target nating internal temperature ay around 175 degrees Fahrenheit. After resting the chicken for about 15 minutes, ipiprito naman natin siya at a higher temperature at about 350 degrees Fahrenheit.
And since luto na ang loob ng fried chicken natin, ang purpose na lang natin dito is palutungin yung skin. Ganito naman kalakas yung apoy sa ating second frying. After 2 to 3 minutes, pwede na nating i-flip yung chicken and ganito na ang itsura niya. I-fry na lang natin for about 1 to 2 minutes more tong side na to, then pwede na natin siyang hanguin. Presenting our classic, sarap to the bones, fried chicken.